May nakita umanong ilang minor de edad ang mga kawani ng Philippine National Police sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Saan yan? National Police sa isang gusali. Mga minor Ayun o, yan o. Kalagayan ng mga batang nakita sa KOGC compound, paiimbestigahan. Okay? Tuloy natin. Edad ang mga kawani ng Philippine National Police sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, tinatayang nasa 10 batang babae ang kanilang namataan, subalit hindi umano nila napasok ang mga kwarto. Siyempre, lalaki sila eh. Dapat yung papasok diyan yung mga mga babae yata kasi yun yata yung request nila eh. No? Sabi ni Pedro Canada, RIP din sa Bullfrog. Hindi ako tinatablan. Hindi nyo ba alam? Hindi ako tinatablan ng ganyan. Ginagawa ko lang pulutan yan. Yung mga request nyo dyan na RIP sa Bullfrog, hanggang panaginip mo na lang yan. Lamunin mo. Putang inang pangit ang pangalan mo pang sinaunan tae, Pedro. Anong pangalan yan? Pedro? Sapukin mo nga yung nanay mo, sabihin mo na, ay, ang pangit ang pangalan ko. Bakit Pedro? Anong klaseng pangalan nito, nay? Ang bata-bata ko pa, Pedro yung pangalan ko. Putang inang pangalan yan. Oy, salamat po sa 373 thumbs up natin Kaya Imondo de Vera, kaya Pito Gatang, shout out. Tuloy natin to. Kita natin may mga bata, minor, 10 to 15 years old, mga tulog. Sabi, tulog. Grabe. Tig 15 years old. Sabi nga ni Nicolas Torre, karamihan po dyan, puro mga minor at mga babae po lahat. Grabe ka naman, Kibuloy. Ang hilig mo naman sa ganyan talaga. Kung nagtutulog-tulugan, hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga bata at kung biktima sila ng human trafficking. We are coordinating with the proper authorities to make an inspection of the facility. Wala mga parents doon sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. Posibleng it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Sabi nila, susugod kami sa Malacanang, 8 million kami. Hanggang ngayon, wala pong sumugod. Drawing. Kasi nga, kung titingnan nyo po, wala pong 8 million. Yung nagrally nga sa Davao, hindi po lahat, kumpirmado po yan hindi po lahat Kibuloy members. Okay? Karamihan po, hindi na miyembro ng Kingdom, sinasama nila doon. Nagbayad po sila. Diba? Imagine niyo kung 8 million kayong Kingdom kayo, dapat kahit isa dito sa amin ngayon, may kapitbahay akong kulto. Wala Wala naman kaming kapitbahay. Wala naman kaming membro ni Kibuloy dito na kapitbahay. O paano kayo naging marami? Kasi kung sasabihin mo, Iglesia ni Cristo, ano pa yun, born again, ano pa ba, Katoliko, marami kaming kapitbahay dito na ganyan. Pero kung sasabihin mo, KOGC, wala. Wala, kasi nga, ilang piraso lang kayo mga kulto kayo. Diba? Ilang piraso lang kayo. Tapos sasabihin nyo, 8 million kayo, ganun kasi mag-isip ang mga nakadroga. Okay? Kahit 10 piraso lang sila, sasabihin nilang 100,000 sila. Kasi nga, nagtitake po sila ng pinagbabawal na gamot. Ito yung naapektuhan, ito yung tatargetin niya, no? Ang utak ninyo. Sabog. Diba?
Got naman ang abogadong si Attorney Israelito Torion, may foundation ng KOJC na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataon. Ayon kasi, tumutulong daw sa mga batang ulila. Sino ba yung umalis dyan? Na lalaki? Nag-ano siya, nag-ipon siya kumuha siya ng mga pondo. Kasi nga, sabi ni Kibuloy, itutulong daw sa mga naulilang mga libu-libong kabataan. Okay? So, I think millions na yung nalikom niya eh. Ngayon, punta siyang shelter. Pagpunta niya ng shelter kasi nga may mga kabataan daw doon, libo-libo daw. Ang nakita niya, ilan yung nakita niya? Wala pa daw 500. Tapos, hindi po yun yung mga bata na nasa tabi-tabi na tinutulungan daw nila. Hindi. Mga anak ng lilimos. Doon sa Amerika, dito. Yun, mga anak nila yun. Diba? Ayun yun. Kaya fake news, yung sinasabi nila na may tinutulungan silang mga kabataan, mga pinupulot nila sa kanto, tinutulungan, fake news po yan. Karamihan ng kabataan dyan, anak ng mga, nanlilimos. Oh, sabi nga ni, Edwin Baguio, ikaw kaya sugurin namin, sumugod ka dito. Matapang ka. Pagigilitan, uunahin ko yung nanay mo. Gigilitan ko sa liig. Sugod kayo dito. Wala akong problema eh. Kung gusto mong mabuhay ka hanggat gusto mo. Kung gusto mong mamatay, message mo ako sa Facebook. Pirmahan tayo sa barangay, dali. Duel tayo. Isa yung mabubuhay. Dali. Message ka sa akin. Wala pang nagme-message sa akin. Wala pa. Oo. Alam mo, madali lang magsalita na sasabihin mo susugod ka. Gawin mo kasi. Magpapaalam ka pa sa akin. Kailangan mo pa magpaalam sa akin. Tanga ka ba? Ang bobo mo? Magpapaalam pa ang tarantado? Paalam ka pa. Nakakatawa eh, no? Yung mga susugod, magpapaalam pa. Ang balusin ko kayo eh. Pag-aral sa eskwelahan sa compound. We even have a Ebinghab! Ganito yung mukha nyo. Ebinghab, fake news yan sila. Toryon. Bobo kang attorney ka. Sabi mo nga, pinalayas na yung kapulisan dito sa KOJC. Hindi naman pala ganun. Ikaw pa yung nagbasa. Dalawa pa kayo nung buteting babae na yun. Hindi mo pala naintindihan yung nakasulat? Attorney ka ba? Ha? Attorney ka ba? Laugh trip eh. Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, no, who are orphans, no. Fake news po yan. Fake news. Nireaksyonan ko na yan ng nakaraan na ang tinutulungan po nilang mga bata ay anak ng kanilang worker. Nanlilimos. Hindi po yung mga bata na kung saan-saan dyan. Hindi. Ako, nandun ako sa Davao noon. I think 10 years ago. Okay? Medyo pa tayo noon. Yung mga kingdom na yan, yung mga miyembro ni Kibuloy, dinadaan-daanan lang nila yung mga nanlilimos dyan, na mga, walang mga masyadong damit. Dinadaanan lang nila, hindi tumutulong yung mga yan. Ini-ignore nila yung mga bata dun, sa Davao. Ini-ignore lang nila. Kaya yung mga sinasabi ni attorney, kasinungalingan po yan. Wala pong katotohanan dyan sa totoo lang. And take care of them so Marlonski Adventure, shoutout po that they can have a good upbringing and give them schooling. And we have schools here. Nabubulol-bulol ka. We have schools here. You can, pwede kang pumasok dito sa school kasi pag hinug ka na, kakainin ka na ng pastor. K.O. Bakit ang tanong, kung talagang nagpapaaral kayo dyan, bakit may mga nagreklamo na hindi daw pinaaral? Yung lalaki na, nasa Senado, hindi daw pinaaral. Pero pinangakuan siya. Pero hindi pinaaral. Pero pag babae daw, maganda ka, sexy ka, matik, papaaralin ka daw. Kaya nga lang, gagamitin ka.
KO. From elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Samantala, iniulat rin ni General Torre na nahanap na nila ang kwarto na umano'y ginagamit ni Kibuloy. Ang naturang silid ay napapaligiran umano ng mas marami pang kwarto. Wala pang pahayag ang KOJC hinggil sa sinasabing kwarto ni Kibuloy. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Kasunod na rin ito ng reklamo ng grupo hinggil sa ginagawa umanong paghukay ng mga pulis sa nandyan yung amo nyo eh. Wala sa langit, nandyan. Pick nyo si Sarah. Wala sa langit yung amo nyo. Nasa ilalim ng lupa. KO. isang bahagi ng compound na ayaw ipasilip sa KOJC members. Kahapon, sinubukan ng media at abogado ng KOJC na pasukin ng KOJC Cathedral pati na ang basement ng Jose Maria College na binubungkal umano ng mga pulis. Gayunman, hinarang sila ng mga pulis at hindi pinayagang makaabante. Buti nga sa inyo. May karapatan dito yan. Halos 2 linggo nang hinahagilap ng mga pulis. Tama yung matanda, oh. Tama yung matandang yan. Si Lola. Lola ba to, Lolo? Wala akong paki kung Lola ka o Lolo. Pero, nakikipagsiksikan. Pag natulak ito, magre-reklamo. Tanda mo na. Ginagawa mo punta ngayon, sarili mo. Kibuloy sa KOJC compound pero nananatili silang positibo. Hindi pala matanda siya. Si attorney pala yun. Akala ko ibang tao. Si attorney pala yun. Sorry naman. Nakatalikod eh. Parang matanda eh. Jumari Javier, shout out. Shout out sa mga seaman. Seaman 8. Ano ba Seaman 8 o Seaman Luluko? Na nagtatago lang ito sa loob kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo po. Okay. Ito po yung kasunod. Sunod po natin ito. Pagod na mga pulis sa halos kalahating buwang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Kaya naman, muling apila ng pambansang pulisya sa religious leader. Sumuko na upang makapagpahinga na rin ang mga tauhan nito na nagbabantay sa KOJC compound. Pagod na rin po at nagpapalitan dyan at may mga nagkakasakit na rin. And I'm sure po, sa side din po ng mga KOJC members ay pagod na rin po sila. May mga nagkakasakit na rin po dyan. Ay, walang problema kung may magkasakit sa KOJC. Ipapa-stop naman na ni Kibuloy yung sakit ng mga membro niya eh. Mga may sakit dyan! Nandito sa ilalim ng lupa! I-stop kayong mga may sakit! Stop, huwag na kayo magkasakit. Dahil ako, si Pastor Apollo Kibuloy na nagsasabing happy-happy lang. Ano ba yun? Si Mix Molino ba yun? Si Kibuloy. Natin and again, we want to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy and for others to really heed the call for them to surrender and face the music before the proper courts po. Sinabi pa ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Lods, pa-shoutout po sa lahat ng mga taga-Samar, Northern Samar. And shoutout kay Kwentong Calyejero Funny Vlog. Ayan. At kay Clyde Elicio, shoutout watching dito sa Scarborough, Shoal, Masinloc, Zambales. Shoutout sa iyo Clyde, tama ba? Clyde Elico. Ayan, Elico pala, shoutout sa iyo. Ardo, wala silang namomonitor na anumang banta sa buhay ng religious leader. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si Ma'am Stella, shoutout po General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate. Ay, salamat po sa patamsak, Farah at Ferreyes. Salamat po
Hearing na siya po mismo ang nag-a-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Kung Hindi na. Sila nga dapat yung mag-protection sa sarili nila kasi makapangyarihan siya. Bakit yung papoproteksyonan? Hoy, ballpoint man, pilosopo ka. Paano ako naging pilosopo? Yung mga sinasabi ko, binabase ko lang din doon sa mga pinagsasabi ni Kibuloy. Son of God, di ba? Siya yung pipirma ng kaluluwa. Di ba? Shout out kay Jose Delbo. Shout out kay Jose Delbo, kay Hello Lily. Shout out. Okay. natatakot aniya si Kibuloy na sumuko dahil sa kanyang kaligtasan, pagtitiyak ni Colonel Fahad. Bakit matatakot ka? Son of God ka, di ba? Ba't ka matakot? I-push mo yan. Handa itong bigyan ng proteksyon ng PNP. Sana all. Very vocal po sila. Nakirinig po ng mga tao po natin doon at it was shared to me na hindi daw po nila isusuko si Pastor Kibuloy. So kung yun po yung kanilang reservation kung bakit po ayaw po nilang isuko, then uulitin po natin uli yung appeal po at assurance po ng inyong pambansang pulisya na bibigay po natin yung mga kaukulang seguridad para hindi naman po magkaroon ng agam-agam sina Pastor Kibuloy na sila ay malalagay sa alanganin po once they opted to surrender po. May paalala din ng PNP sa mga sympathizers at supporters ni Kibuloy. Huwag natin kalimutan na mabigat din po ito yung kaso na isinampa sa kanya involving child abuse, sexual abuse, and even qualified trafficking. Muli ring nanindigan ng PNP na naaayon sa batas ang mga paraan ng kanilang paghahanap kina Kibuloy sa loob ng KOJC compound. Ang ini-invoke po ng PNP ko anuman po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sino man pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po, ay meron po siyang authority to break in doon po sa isang establishment or even enclosures po. Si Kibuloy at 4 na kasamahan nito ay wanted sa mga kasong human trafficking at child abuse. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Huwag kayong sisigaw-sigaw ng hustisya sa daan sa mga kung saan-saan daan or sa social media kasi walang hustisya dyan. Nandun ang hustisya sa korte. Okay? Doon yung patunayan na talagang buntis siya. May hustisya. Diba? Doon yung patunayan na talagang may binuntis siya. May ano siya, may doon yung patunayan na ano siya, malinis. 'Di ba? Nahuli na po si Alice Guo. Si Kibuloy na lang ang hindi pa. So sana ay sumuko na ang inyong son of God. Okay? Bigyan niyo ng advice, pasukuin niyo na hangga't maaga pa. Dapat ang makahuli niyan Pilipino kasi pag Amerikano yung nakahuli niyan, good luck to your life, baby. Good luck. Yun yung masasabi ko. Kasi ano yan hindi natin alam yung mga plano ng ibang kaalyado natin na Amerikano kasi may kasalanan din si Kibuloy dun May kailangan din panagutan si Kibuloy dun, no? Harapin niya yung mga problema na ginawa niya. Diba? Kasi siya naman yung gumawa nun Hindi naman siya ginawa ng kung ano-anong kaso. Siya ang gumawa ng problema. Harapin niya. Magpakalalaki siya. Diba?